Bago ang lahat sa mga naghahanap ng power bank na quality at sakto sa bulsa, dito may ipapakita ako sa inyo na mga power bank na mura at quality, at sa mga hindi nakakaalam, mabibili na lang ito sa kalahati ng dati nitong original na price. Kung kaya sa mga gustong bumili, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating kwento. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang napatigil ang ating bida dahil ang Butterfly Empress ay naghahanda na ng malakas na atake sa ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na kanya daw tatalunin ang Holy Sun, at dito makikita na hinampas na ng Butterfly Empress ang kanyang malaking sandata sa ating bida. Mabuti na lang madaling nakaiwas ang ating bida sa napakalakas na atake sa kanya ng Butterfly Empress, na halos mawasak na ang buong paligid. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil ang katawan daw ng nilalang na ito ay masyadong malakas, at kanyang napagtanto na ang nilalang pala daw na ito ay ang Butterfly Empress na nanggaling sa Tianyao Realm. Bakit daw ito nandito sa Holy Sun Ceremony, at narinig din daw niya sa mga sabi-sabi na ang kanyang ama ay isang malupit na barbarian lord at ang kanyang ina ay isa ding butterfly lord. At sinipal na nga ng Butterfly Empress ang ating bida ng pagkalakas-lakas, mabuti na lang ito ay kanyang nadepensahan ng kanyang isang braso. At napaisip ang ating bida na ang babae daw na ito ay pinanganak na isang extraordinary, na nagtataglay ng Tianyao Divine Barbarian Constitution, pati na rin ang walang kapantay na lakas. Isa daw talaga siyang invincible na laman, at isa pa, hindi din siya nakakaramdam ng sakit kapag nakikipaglaban, kung kaya siya ay matatawag na isang supreme class character sa henerasyon na ito. At hinawakan na nga ng ating bida ang isang paa ng Butterfly Empress. At ito ay hinampas ng ating bida sa lupa ng kanyang buong puwersa. Makikita ang Butterfly Empress na bahagyang tumilapon. Napangiti na lang ang Butterfly Empress dahil ang primordial na sagradong konstitusyon daw ay hindi nabigo, at gumamit ng isang shadow technique ang Butterfly Empress, at makikita ito na biglang dumami sa harapan ng ating bida. Sabi pa ng ating bida sa Butterfly Empress habang tuloy pa rin sa kanyang pagsugod na balak daw ba ng Butterfly Empress na siya ay i-trap sa pamamagitan lang ng mga ilusyon, hindi na daw nakapagtataka na siya ay isa pa rin bata. Ngunit sa hindi inaasahan, napatingin ang Butterfly Empress sa kanyang malaking pakwan, at ito ay nabigla at bahagyang pinapawisan dahil ang mukha ng ating bida ay bumaon sa malaking pakwan ng Butterfly Empress. Ang ating bida naman ay halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa lambot ng pakwan ng Butterfly Empress. Dahil doon nanlilisik ang mga mata ng Butterfly Empress sa sobrang inis sa ginawa sa kanya ng ating bida, dahil may oras pa daw ito na kanyang pagnanasahan ang kanyang katawan. Ang ating bida naman ay humingi ng patawad sa Butterfly Empress dahil hindi daw niya yun sinasadya, na aksidente lang daw nga natisod ang kanyang paa noong siya ay humakbang sa hagdanan, at sa hindi inaasahan dumiretso siya sa dibdib nito. At biglang sinampal ng Butterfly Empress ang ating bida dahil nagdadahilan pa daw ito, halata naman na kanya itong sinasadya. Ang ating bida naman ay napabulwak ng dugo dahil sa lakas ng sampal sa kanya ng Butterfly Empress. At makikita ang ating bida nga nakahandusay sa lupa, at ito ay nawala ng lakas sa ibaba ng Butterfly Empress, at mas lalo naman nagulat ang Butterfly Empress nang tiningnan niya ang ating bida sa kanyang ibaba, at namumula ang kanyang mukha, dahil pala ang ating pasaway na manyakol na bida ay nagdudugo ang kanyang ilong dahil mayroon siyang nakitang kaaya-ayang bagay sa kanyang pwesto. Napasabi na lang ito na totoo na ba daw ito, para daw siyang nasa langit sa kanyang sitwasyon ngayon. Agad din naman pinatahimik ng Butterfly Empress ang ating bida at kanyang inatake ang ating bida ng pagkalakas-lakas. Mabuti na lang na hindi tinamaan ang ating bida sa atake sa kanya ng Butterfly Empress, pero halata sa ating bida nga ito ay wala na sa focus sa kanilang laban dahil ang laman lang ng kanyang isip ay ang nakita niya kanina sa katawan ng Butterfly Empress. At makikita nga ilang ulit na inatake ng Butterfly Empress ang ating bida, ngunit ni isa walang tumama. Habang ang ating bida naman ay nagpagulong-gulong sa hagdanan. At kanya pa rin iniisip ang magandang ibaba sa katawan ng Butterfly Empress. Nagulat naman ang dalawang hindi kilalang disciple pero palaging nasa ganitong eksena. Sabi pa ng kalbo na si Brother Chu Ziyu daw ay nahulog na sa halimaw na Butterfly Empress. Saad din naman ng kanyang kasama na disciple na hindi daw talaga dapat na asarin ang mga babae. Dahil pagkatapos daw ng ginawa ni Chu Ziyu, tingnan daw nila ang Butterfly Empress ay nagsimula na ng matinding kaguluhan. Masyado namang nag-alala si Tao Yao at si Chu Xiao sa ating bida at sila ay hindi makasalita sa mga kinikilos ng kanilang senior Chu Ziyu. Si Meng Dai naman ay pinapawisan at masyadong nag-alala sa kanyang manyakol na disciple at kanyang iniisip na kung paano na lang daw kaya na kung mangyari ang hindi inaasahan na mga pangyayari.
At gagawin na pangpalipas oras ng Butterfly Empress ang kanyang manyakol na disciple. At bigla, makikita ang Butterfly Empress nga masyadong nasarapan sa atake sa kanya ng ating bida at ito ay napanganga dahil sa labis na sarap. Napasigaw na lang si Tao Yao at namumula ang kanyang mukha, dahil isa daw palang pervert ang kanyang senior Chu Ziyu. Si Chu Xiao naman ay nasabi na lang na isa daw talagang malakas na tao ang kanyang senior. Si Meng Dai naman ay natulala sa ginawa ng ating bida at kanya na lang nasabi na isa daw talaga itong manyakol na disciple, maging ang Butterfly Empress ay hindi niya sinasanto. Ang ginawa pala ng ating bida sa Butterfly Empress ay kanyang tiningnan ng malinaw ang ibabang bahagi sa katawan ng Butterfly Empress. Ang Butterfly Empress naman ay hindi na nakahindi sa ginawa sa kanya ng ating pasaway na bida. Sabay kanya itong hinawakan, napakagat na lang sa kanyang isang kamay ang Butterfly Empress dahil ito ay nakiliti sa ginawa sa kanya ng ating bida. Dahil doon ang Butterfly Empress ay halos hindi na makatayo at makagalaw ng maayos sa harapan ng ating bida dahil nasasarapan pa rin ito sa ginawa sa kanya ng ating bida. At ito ay pinapawisan dahil ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganito kasarap sa pakiramdam sa kanyang buong buhay. Hindi daw niya inaasahan na dito lang daw pala sa lugar na ito kanyang mararamdaman ang ganito kasarap na pakiramdam. Nasabi na lang ng isang disciple habang kanyang tinitingnan ang Butterfly Empress na kung ito daw ba talaga ang Butterfly Empress. Dahil ang Tianyao Divine Barbarian Constitution ay tinalo lang ng isang Primordial Sacred Constitution. At tinuro ng Butterfly Empress ang ating bida at ito ay na-inlove na sa ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na isa daw siyang kahanga-hangang tao, nakapagpasya na daw siya na kanyang isama ang ating bida pagbalik niya doon sa Tianyao Realm. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa biglaan na pagbabago ng ugali ng Butterfly Empress sa kanya. At sabi naman ng Butterfly Empress na gagawin daw niyang isang may bahay ang ating bida doon. Bagaman hindi sila legal na mag-asawa, pwede naman daw silang magtikiman kung kailan nila gusto. Hindi naman makapaniwala si Chu Xiao at si Tao Yao sa mga minungkahi ng Butterfly Empress sa ating bida. Nasabi na lang ni Tao Yao na itong babae na halimaw daw na ito ay isang mayabang, naglakas pa daw ito na loob na isama ang kanyang senior Chu Ziyu doon sa Monster Realm. Seryoso naman nga nakatingin si Meng Dai kung saan ang ating bida dahil itong manyakol daw na kanyang disciple ay nagawa niyang mahulog sa kanya ang isang babae na masyadong malakas. Pagbalik daw sa kanilang palas, tuturuan daw talaga niya ito ng magandang asal. At sa stepping staircase naman makikita ang dalawang disciple na naglalakad papalapit kung saan ang ating bida at ang Butterfly Empress. At kinukulit pa rin ng Butterfly Empress ang ating bida na sumama na daw ito sa kanya doon sa Tianyao Realm. Sinisigurado daw niya pagpunta ng ating bida doon ituturing daw niya itong parang isang hari doon sa kanyang kama. At dinagdag pa ng Butterfly Empress sa ating bida habang nahihiya na nakapagpasya na daw siya kung ano ang kanyang ipapangalan sa kanilang magiging anak. Nabigla naman ang ating bida sa mga pinagsasabi sa kanya ng Butterfly Empress at ito ay pinapawisan at hindi makasagot. Ang isang disciple naman ay kanyang binabati ang ating bida dahil nakakuha na naman daw ito ng bagong babae. Masasabi daw niya na isang mabuting babae ang Butterfly Empress. Nainis naman ang ating bida at kanyang hinawi ang kanyang kamay sa pagkahawak sa kanya ng Butterfly Empress dahil hindi daw niya ito gusto. Kailangan na daw niyang panatilihin ang pagpatuloy sa pag-akyat sa Heavenly Stepping Staircase. Hindi naman nakasagot sa ating bida ang Butterfly Empress at ito ay nahihiya. At dali-dali na nga na umalis ang Butterfly Empress upang kanyang puntahan si Tai Zuzi. At nang ito ay nakarating na sa harapan ni Tai Zuzi, agad naman itong lumuhad sa kanya at nagbigay ng paggalang dahil hinihiling daw niya kay Tai Zuzi na ipagkaloob daw niya sa kanila ang kanilang pagpapakasal ni Chu Ziyu. Sa isip-isip naman ni Tai Zuzi habang kanyang tinitingnan ng Butterfly Empress na lumuhad sa kanyang harapan, na ito daw ay lumapit pa sa kanya upang humingi ng permiso sa pagpapakasal, at inis na sinabihan ni Tai Zuzi ang Golden Ape na ang kanya daw junior ay masyadong ambisyoso dahil nagnanais pa daw ito na kuhanin ng Tai Su Holy Son sa kanyang tahanan. Napahawak na lang sa kanyang ulo ang Golden Ape dahil sa pinaggagawa ng kanyang junior. At kanyang sinabihan si Tai Zuzi habang nahihiya na ito lang daw lahat ay hindi pagkakaintindihan at baka sumasakit lang siguro ang ulo niya, kaya niya yun nasabi. Huwag na daw itong mag-alala dahil papauwiin na niya ang babae na ito ngayon mismo. At kanyang sinigawan ng Butterfly Empress na sumunod na daw ito sa kanya ngayon din. Maiyak-iyak naman ang Butterfly Empress dahil sandali lang daw dahil hindi pa daw niya natanong si Tai Zuzi kung ano ang kanyang regalo na dapat ibigay upang kanya lang mapakasalan ang Tai Su Holy Son. Saad naman ng Golden Ape sa kanya na kung tanga daw ba itong babae na ito, paano daw niya nagawa na ipahiya siya dito sa Tai Su Holy Ground.
At wala na ngang nagawa ang Butterfly Empress dahil kinaladkad na siya ng Golden Ape upang umuwi na sa kanilang realm, habang ang mga disciples naman nga nanunood sa pinaggagawa ng Butterfly Empress ay natatawa sa pagpapahiya ng Butterfly Empress sa Golden Ape. At pinatunog na nga ang malaking kampana, at nagsalita sa lahat si Tianjin, saad pa niya na ang Holy Sun daw ay nakaakyat na sa Heavenly Stepping Staircase at kanyang nalagpasan ang dating record, siya daw ay matagumpay nga nakapasa, ang Holy Sun Ceremony ay dito na daw nagtapos. Makikita naman ang ating bida nga nakatayo sa tuktok ng Heavenly Stepping Staircase. At kanyang nasabi na hindi daw kapanipaniwala ang pagkondisyon ng kanyang katawan dito sa Heavenly Stepping Staircase ay masyadong mabilis kumpara sa pag-breakthrough sa kanyang system. At naghiyawan ang mga tao habang kanilang tinitingnan ng ating bida sa tuktok ng Heaven Stepping Staircase dahil ang ating bida daw ay na-break ang records ng mga nagdaan na mga Holy Sons. Ang Primordial Sacred Constitution daw ay hindi kapanipaniwala, at nasabi naman ng iba na maaari daw na walang mas malakas kaysa sa kanya sa pareho lang na cultivation realm. Sa ilang sandali bumaba na ang ating bida sa Heavenly Stepping Staircase at makikita nga agad siyang sinalubong ni Tao Yao at Chu Xiao maging si Meng Dai. Tuwang-tuwa naman si Tao Yao habang kanyang pinagmamasdan ang ating bida nga naglalakad papalapit sa kanila, at sinabihan siya ni Chu Xiao na ang katawan daw ng kanyang senior ay hindi kapanipaniwalang lakas, habang si Meng Dai naman sa kanilang likod ay nangdidilim ang kanyang imahe. At masungit na sinabihan ni Meng Dai ang ating bida na hindi na daw masama ang kanyang mga nagawa dahil mabilis daw ang kanyang pag-akyat sa entablado, at dagdag pa ni Meng Dai na inihanda na daw ng Holy Master ang selyo ng Holy Sun para sa kanya, at ang ating bida naman ay nakangiti na kanyang tinitingnan ang kanyang master. At ngiting sabi pa ng ating bida kay Meng Dai na magkikita daw sila mamaya ng kanyang master pag siya na ay matapos sa lahat. At sumagot naman si Meng Dai sa ating bida na kung ano naman daw ang kanilang pag-usapan, pero sa kanyang isip-isip na kung ano na naman daw kaya ang binabalak ng kanyang manyakol na disciple sa kanya, balak na naman daw ba siyang tikman ng kanyang disciple. At nakatayo na nga ang ating bida sa harapan ni Tai Suzy. Sabi pa ni Tai Suzy sa ating bida na ang ating bida daw ay isa ng ganap na Holy Sun simula ngayong araw. Bibigyan daw niya siya ng dalawang mga pagpipilian. Ayon pa ni Tai Suzy na ang una daw niyang pagpipilian ay ang Holy Ground ay magbigay sa kanya ng mga cultivation resources na kanyang mga kinakailangan. At siya daw ay protektahan ng mga magigiting na mga cultivators, dahil doon ang kanya daw hinaharap ay makinis at maliwanag, at ang ikalawa na pagpipilian ay ang Taisu Holy Ground ay hindi magbibigay ng kahit anuman na mga cultivation resources at hayaan na lang daw siyang lumikha ng sarili nitong landas upang lumaban at pumatay. Ang kanya daw hinaharap ay hindi alam ngunit wala itong limitasyon para sa ating bida. Nasabi na lang ng isang babae na disciple na nakasuot ng kulay rosas na kung ano daw ang dapat na isaalang-alang, ang dapat daw niyang piliin ay ang unang pagpipilian, dahil yung isa ay isang impyerno. Sumagot naman ang isang babae na tama daw siya, dahil ang para din sa kanya ang kanyang pipiliin ay ang unang pagpipilian. Nainis naman ang isang naka-black na babae dahil kaya daw sila hindi lumalakas dahil sa kanilang mga desisyon. Napaisip naman ang ating bida sa binigay sa kanya ni Tai Suzy na dalawang pagpipilian. Dahil ang una daw na kanyang pagpipilian ay makakakuha siya ng mga maraming mga benepisyo ngunit mawawalan daw siya ng kalayaan, at sakit sa ulo ang magdala ng mga maraming lihim katabi ang mga Great High Saints, sila daw ay palagi nga nakabantay sa kanya, magiging madaling malantad ang kanyang mga lihim, pero ang ikalawang pagpipilian ay wala silang concern sa kanya ngunit mawawala naman daw ang kanilang mga suporta sa kanya sa pagkuha ng mga kinakailangan niya na mga resources. At napangiti ang ating bida sa kanyang mga plano dahil hindi naman daw niya kinakailangan ng mga resources upang lumakas, ang kinakailangan lang niya ay kanyang tuhugin itong dalawang master ng paulit-ulit upang siya ay lumakas, at makikita ang ating bida nga nakangiti sa kanyang magandang mga plano, dahil makukuha naman din daw niya ang mga resources na yun sa pamamagitan sa kanyang isang babae na si Walu Fei. At nagsalita na nga ang ating bida na ang kanya daw pipiliin ay ang ikalawang pagpipilian. Dahil natatakot daw siya na walang mga hamon sa kanya kung kailan niya gusto, hindi daw niya kinakailangan na ang iba pa ang magbibigay sa kanyang mga resources, kukunin daw niya ang lahat na kanyang kinakailangan sa pamamagitan lamang ng kanyang espada at kanyang sariling mga kamay. Ang kanya daw landas ay hindi mapipigilan, kanya daw sirain ang mga bundok at kanyang punuin ang dagat, at pumatay ng mga iilang tao kung sino man ang gustong hamarang sa kanyang daanan. Nagtanong naman si Tai Suzy kung seryoso na ba daw siya sa kanyang mga desisyon, sumagot naman ang ating bida na oo,
Nakapagpasya na daw siya na ang ikalawa ang kanyang pipiliin. At mayroong ibinigay si Tai Suzy sa ating bida na isang bagay, sabi pa ni Tai Suzy sa ating bida na tanggapin daw niya itong seal ng Holy Son, at ang Holy Son's card. Naghiyawan naman ang mga disciples habang kanilang sinisigaw ang bagong Holy Son, dahil ang Holy Son daw ay isa talagang invincible, at itinaas ni Tai Suzy ang kanyang isang kamay at kanyang sinabihan ang lahat na ang Holy Son ceremony ay dito na nagtatapos, at nais daw niyang anyayahan ang mga kinatawan ng buong Holy Ground na ang primordial na mga pamilya at ang mga great sect na pangunahan ang Tai Su Peak para sa discussion. At nang papaalis na sana si Tai Suzy napabahing naman ang ating bida at kanyang tinawag si Tai Suzy dahil mayroon daw sana siyang gustong sabihin sa kanya. Sabi pa ng ating bida kay Tai Suzy na kung si Elder Wallow Faye na nanggaling sa Daoyun Peak ay isa pa rin single, sana daw pagbigyan niya si Wallow Faye sa kanyang kasal. Nagulat naman si Tai Suzy sa mga kahilingan sa kanya ng ating bida, at ito ay nagsalita na kung gusto daw ba ng ating bida na payagan niya si Wallow Faye sa kanyang kasal at sino naman ang lalaki na gustong pakasalan ni Wallow Faye, nahihiya naman ang ating bida na kanyang tinuro ang kanyang sarili dahil siya daw ang papakasalan ni Wallow Faye. Namumula naman ang mukha ni Tai Suzy at bahagyang nahihiya na kanyang tinanong ang ating bida na kung gusto daw ba niya talaga ang babae na yon. Sumagot naman ang ating bida na syempre gustong-gusto daw niya si Wallow Faye, at nagtanong si Tai Suzy sa ating bida na kung ano naman daw ang nagustuhan niya sa babae na yon. Ayon naman ng ating bida na ang kanya daw nagustuhan sa babae na yon ay isang malumanay, mabait at maalalahanin, mature mag-isip, at lalong-lalo na ang kanyang kagandahan. Hindi naman nakasagot si Tai Suzy sa mga sinabi ng ating bida patungkol kay Wallow Faye. Sabi naman ni Tai Suzy sa ating bida na hindi daw siya makapagpapasya sa mga bagay na ito sa kanyang sarili dahil nakadepende daw ito kung ano ang pasya ni Elder Wallow Faye, kung tatanggapin daw ni Wallow Faye ang kanyang pagpapakasal sa kanya. Kaya niya silang pagbigyan sa kanilang pagpapakasal. Natuwa naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Tai Suzy at ito ay hindi makapaniwala. At nagsalita sa ating bida ang kanyang system, sabi pa ng system habang natatawa na ang host daw ay nagpapanggap na walang alam patungkol sa iisa lang si Tai Suzy at Wallow Faye. Nainis naman ang ating bida sa kanyang system dahil hindi daw niya ito pinapahintulutan na tumawa dahil maging siya ngayon ay hindi tumatawa. At lumipas ang ilang oras makikita ang dalawa sa silid ni Meng Dai nga nag-uusap. Inis na tinanong ni Meng Dai ang ating bida na kung ano daw ang kanyang mga sinabi kanina sa Holy Master. Sabi naman ng ating bida habang kanyang hinimas-himas ang balikat ng kanyang minamahal na master, hindi naman daw yun importante dahil nagtanong lang daw siya sa Holy Master patungkol sa mga cultivation, at sa isip-isip naman ng ating bida na nagtataka daw siya dahil ang kanyang master daw ngayon ay masyadong mabango. At nagselos naman si Meng Dai na kanyang sinabihan ng ating bida na kung bakit hindi daw muna nagtanong sa kanya ang ating bida, bakit kailangan pa daw niyang istorbohin ang Holy Master patungkol doon, kung ang cultivation lang naman ang kanyang tinatanong sa kanya. Sumagot naman ang ating bida kay Meng Dai habang kanyang hinahawakan ang makinis na mga hita nito na kaya daw siya pumunta dito sa kanyang silid upang magtanong sa kanya patungkol sa cultivation. At ngiting sabi pa ng ating bida habang kanyang hinimas-himas ang makinis na mga hita ni Meng Dai na pakiusap daw tulungan siya ng kanyang sweetheart. Nainis naman na sinigawan ni Meng Dai ang ating manyakol na bida. Sabi pa niya na ngayon daw isa na siyang Holy Son, at kumilos pa rin ito na isang manyakol. Hindi daw niya deserve ang kanyang katayuan ngayon. Nagulat naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai dahil ano daw ba ang mga pinagsasabi ng kanyang master, dahil gusto lang naman daw niyang humingi sa kanya ng mga iilang payo patungkol sa fist techniques. Ano daw ang masama doon? Sumagot naman sa kanya si Meng Dai na sa tingin daw ba ng ating bida na hindi niya alam ang kanyang mga binabalak ngayon. At hinawakan na nga ng ating bida ang dalawang kamay ni Meng Dai sabay kanya itong pinahiga. Si Meng Dai naman ay napasigaw sa ginawa sa kanya ng ating bida. Saad pa ng ating bida kay Meng Dai na kung bakit daw pinaalala ng kanyang master sa kanya itong bagay na ito, sa tingin daw ba ng kanyang sweetheart na nag-iisip siya kanina patungkol dito, at dahan-dahan na lumapit ang kamay ng ating bida sa bandang ilalim sa katawan ni Meng Dai, at halatang mayroon itong gustong dukutin. Napasabi na lang si Meng Dai na hindi daw siya makakagalaw sa mahigpit na hawak sa kanya ng kanyang manyakol na disciple. Sabi naman ng ating bida kay Meng Dai habang mayroon itong dinudukot sa bandang ibaba ni Meng Dai na kung gusto daw ba ng kanyang sweetheart na umalis, si Meng Dai naman ay napatakip na lang sa kanyang bibig dahil ito ay nasasarapan sa ginawa sa kanya ng ating bida,
At nanlaki ang mga mata ni Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha dahil talagang binaon ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang mas isilang bahagi sa kanyang katawan. Pero hanggang dito lang muna ang ating kwento. Please like and subscribe pag nagustuhan ninyo ang ating kwento, upang ganahan tayo mag-upload ng mabilisan. Salamat po sa inyo ng marami. See you sa next video.